Napagtanto kamakailan ng mga magulang ni Caleb na kakaiba ang kinikilos ng kanilang anak kapag pumapasok ito sa paaralan. Ayaw nitong may humahawak sa kanyang bag. Pero isang araw, napansin ng ama ni Caleb na sobrang puno ang kanyang bag. Hindi niya alam kung ano ang laman ng bag nito. Kaya nagpas siya itong tignan at pagbukas nga ng bag ay marami siyang nakitang diaper. Hindi na lang kinausap ni Noah ang kanyang anak. Napagdesisyonan niya ito dahil kilalang kilala naman niya ang kanyang anak. Dahil kakaiba ang kinikilos niya, mas mabuting hayaan na lang na si Caleb ang magsabi nito sa kanila. Pero tila mas lumala pa ang sitwasyon. Parehong hinayaan ni Noah at ng kanyang asawang si Jessica na si Caleb ay gawin ang kanyang ginagawa. Pero mas lalo pa siyang naglihim sa ginagawa niya. Napagdesisyonan ni Noah na alamin ang ginagawa ng kanilang anak. Kaya kinabukasan ay agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho papuntang paaralan. Napakaaga niya kaya hindi pa bukas ang paaralan. At pagkatapos, nakita niya ang isa sa mga guro ni Caleb at kanya itong nilapitan. Nabigla siya dahil gusto din palang sabihin ng guro kay Noah ang lahat tungkol sa kanyang anak. Sabi pa ng guro ni Caleb na hindi napapakalis Caleb tuwing oras ng klase, na parang gusto na niyang lumabas at kapag tinatanong ito ay wala din itong sinasagot. Hindi niya napansin ang bag ni Caleb na baka may tinatago ito. Halos araw-araw ay nahuhuli din sa klase si Caleb. Kaya sa puntong yon ay pumunta rin si Noah sa prinsipal upang subukang ipaliwanag ang sitwasyon. Kilalang kilala talaga ng prinsipal si Caleb. Isa siya sa pinakamahusay na estudyante sa paaralan hanggang sa nagsimula siyang kumilos ng kakaiba. Sinabi ng prinsipal kay Noah na ang kanyang anak ay napakatahimik nitong huli. Parang wala ang atensyon niya sa pag-aaral. Parang may iniisip siyang kakaiba. Ang lagi niyang tinutuunan ng pansin ay lagi niyang binabantayan ang kanyang bag. Mas marami pang hindi alam si Noah. Kamakailan lang ay pinalabas si Caleb sa isa sa kanyang mga klase dahil ito daw ay hindi nakikinig. Kinakailangang tanungin ni Noah ang mga kapwa-estudyante ni Caleb tungkol sa mga pangyayaring ito. Pinatawag ng prinsipal ang ilang malalapit na kaibigan at kapwa-estudyante ni Caleb. Ngayon ay interesado si Noah sa kanilang sasabihin tungkol sa pag-uugali ni Caleb. May napapansin ba kayong kakaiba sa kinikilos ni Caleb? Tanong ni Noah sa mga estudyante. Kamakailan ay parang nagbago si Caleb at parang lagi siyang may pinupuntahan. Sabi naman ng mga kaklase ni Caleb. Walang idea si Noah kung ano ito. Pero isang bagay ang sinabi nilang lahat tungkol sa kanyang bag. Lagi niyang iniingatan ang dala niyang bag. Kahit sa biyahe ng bus papuntang school, nakaupo lang siya mag-isa. Ayaw niyang may lumalapit sa kanya. Alam ni Noah kung ano ang nasa bag. Pero ang ipinagtataka niya ay para sa anong layunin ni Caleb na lagi siyang nagdadala ng mga diaper sa paaralan. May iba pa bang laman na nasa bag? Tanong ni Noah sa kanyang sarili. Sinubukan ngayon ni Noah na kausapin ang kanyang anak nang umuwi siya ng araw na iyon. Tiningnan muna niya ang bag ni Caleb na maingat na nakatago sa kwarto nito. Gayunpaman, ang bag ay wala ng laman. Tinanong nila ito kung ano ang gagawin nito sa diaper. Tumanggi si Caleb na makipag-usap sa kanyang mga magulang. Ayaw niyang sabihin sa kanila ang kanyang ginagawa. Naisip nila na nahihiya lang itong magsabi o may tinatagong isang bagay maliban sa diaper. Kaya kinabukasan ay nagpasya si Noah na sundan ng kanyang anak sa paaralan. Sa malayong distansya, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa labas lamang ng hintuan ng bus. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nito. Sumakay muli si Caleb ng bus. Kaya patuloy na sinundan ni Noah ang bus.
Nakita niyang nakaupo na naman mag-isa ang kanyang anak. Kalaunan ay bumaba si Caleb sa labas ng paaralan. Hindi muna siya pumasok kaagad. Si Noah ay lubos na naguguluhan sa ginagawa ng kanilang anak. Mabilis na ipinarada ni Noah ang kanyang sasakyan upang sundan si Caleb sa paglalakad. Makalipas ang halos 5 minuto na pagsunod sa kanyang anak, tuluyan na niyang hindi masundan ang kanyang anak. Inisip niyang dapat ay malayo ang kanyang distansya para hindi ito makita. Pero ito ang naging dahilan, kaya nawala sa kanyang paningin na sundan ang kanyang anak. Nagtingin-tingin si Noah sa paligid, pero wala siyang nakitang bakas ni Caleb. Kailangan niyang harangin si Caleb sa paaralan, kaya nagmadali siyang magmaneho papunta sa paaralan. At pagkatapos ay nakita niya ang kanyang anak sa malayo. Dumating na si Caleb makalipas ang 1 oras. Labis na naguguluhan si Noah. Ang kanyang anak ay huli na naman sa klase. Nasaan siya sa lahat ng oras na iyon? Mas marami na ngayong tanong si Noah. Nang lumiko si Caleb sa kanto, nakita ni Noah na walang laman ang bag nito dahil nakabukas ang zipper ng bag nito. Napaisip ngayon si Noah kung saan napunta lahat ng diaper. Baka may kinalaman si Caleb sa iligal. Kailangan niya itong kausapin ngayon. Lumabas ngayon si Noah sa kotse at tinawag si Caleb. Wala siyang idea kung ano ang ginagawa ng kanyang ama sa paaralan. Kinuha ni Noah ang bag sa kamay ni Caleb at tinignan ito. Pero wala na itong laman at wala man lang pagkain, inumin o pera. Biglang umiyak ngayon si Caleb pero wala pa rin siyang sinasabi. Dahil labis na nag-aalala si Noah para sa kaligtasan ng kanyang anak, nagpasya itong iuwi sa bahay kahit hindi pa tapos ang klase. Nagpaalam siya sa prinsipal na iuwi niya ito at pumayag naman ang prinsipal. 1 araw bago ang holiday, nabantayan ni Noah ang kanyang anak. Pero hindi pa dito nagtatapos. Nag-usap ang mag-asawa kung ano ang gagawin sa sitwasyon ng kanilang anak. May idea si Jessica na alamin kung ano ang ginagawa ng kanilang anak. Sinabi nito ni Jessica na maglagay sila ng tracking device sa bag nito. Noong una ay nag-aalinlangan si Noah, pero gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng kanilang anak. Kinailangan nilang malaman ito bago mahuli pa ang lahat. Nagkulong ngayon si Caleb sa kanyang kwarto buong araw. Wala din siyang ganang kumain at maligo. At sa kabutihang palad naman ay walang ibang nangyari noong bakasyon. Pero si Caleb ay ayaw pa ring magsalita. Nakita nila siya sa kanyang kwarto na may ginagawa ito sa kanyang bag. Pero inilagay na nila ang tracking device sa loob nito. At sa huling araw nga ng holiday, si Caleb ay kumilos ng normal. Nagdududa ang mag-asawa sa ikinikilos ng kanilang anak. Pakiramdam nila ay nililito lang sila nito. Kaya sinubukan ni Caleb na lumabas dala ang kanyang bag. Pero hindi siya nito pinayagan. Nang magsimulang muli ang pasukan, sa pagkakataong ito ay inihanda na niya ang kanyang bag. Napakahalaga na matuntun nila si Caleb. Sinundan nila ito sa isang ligtas na paraan at muli bumaba siya sa parehong lugar. Gamit ang tracking device ay nakita nila na halos 30 minuto siyang naglalakad papunta sa malayong lokasyon. Naguguluhan sila sa layo ng nilalakad ni Caleb. Nagtataka sila kung ano ang maaaring naroon. Parehong hindi komportable ang mag-asawa sa ginagawa ng kanilang anak. Gamit ang tracking device, nakitang muli nila na huminto si Caleb ng 10 minuto. Ito siguro ang lugar kung saan ibinababa niya ang mga diaper. Sinabi ni Noah kay Jessica na maghantay ng ilang minuto para tignan ang lugar. Pagpunta sa isang lokasyon, si Noah ay nabigla. Pumasok sila sa isang napakaluma at mahirap na daanang lugar.
Nasa isang lumang trailer park na sila ngayon. Pakiramdam ni Jessica ay hindi dito ligtas. Hindi pa sila nakapunta sa bahaging ito ng lungsod, pero ang iniisip nila ay maraming kriminal sa lugar na ito. Pero kailangan nilang malaman kung ano ang ginagawa ng kanilang anak. May mga tao pa ring nakatira sa mga lumang trailer na ito. Pumatok sila sa ilang pinto at pinagbuksan sila nito. Tinanong nila kung nakita ba nila si Caleb. At maswerteng dala ni Noah ang larawan ng kanyang anak na kasama niya. At sa wakas ay nakuha niya ang sagot na hinahanap nila. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Nang makita ang larawan ni Caleb ay tinanong niya muna si Noah kung ano ang relasyon niya sa bata. Pakiramdam ng matanda ay isang pulis si Noah na hindi niya pinagkakatiwalaan. Ipinaliwanag ni Noah na hinahanap niya ang kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na laging pumupunta dito si Caleb na mayroong dalang bag at tumaalis din ito na wala ding laman ang kanyang bag. Hindi alam ng matanda kung ano ang ginagawa ni Caleb, pero alam niya ang trailer kung saan siya laging pumupunta. Itinuro niya si Noah sa isang may di kalayuan ding trailer. Mabilis na pumunta ang mag-asawa sa trailer na palaging binibisita ni Caleb. Hindi sila nagdalawang isip na kumatok sa pinto at sila nga ay pinagbuksan nito. Isang batang babae ang nagbukas ng pinto. Talagang hindi ito ang inaasahan ng mag-asawa. Gulat na gulat at hindi nila alam kung sino ang nasa harapan nila. Nagpakilala sila pero nag-aalangan muna silang banggitin ang pangalan ni Caleb. Napakatahimik ng babae. Pakiramdam ni Noah ay meron siyang tinatago. Tinanong nila kung may nakita itong batang lalaki. Pero isinara niya ang pinto. Hindi ito ang inaasahan ni Noah. Mukhang hindi sila gustong kausapin ng babae. Ang mga tao sa lugar na ito ay halos walang pinagkakatiwalaan. Marahil ay iniisip niyang sina Noah at Jessica ay mga undercover sa pulisya. Sinabi ni Noah na sila ang mga magulang ni Caleb. Agad namang binuksan ng babae ang pinto. Humingi ito ng patunay na sila nga ang mga magulang ni Caleb. Agad silang pinapasok. Tinanong ng babae kung gusto nila ng inumin. Sinabi naman ni Noah na gusto lang nilang malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang anak. Napabuntong hininga ang babae, kaya iniba ang usapan nito. Sinabi niya na kailangan niya munang maglinis. Nangako ito kay Caleb na hindi niya sasabihin kahit kanino, pero wala din siyang magagawa dahil magulang niya ito. Nakilala niya si Caleb sa paaralan at mula noon ay lagi silang nag-uusap. Bagamat medyo mas matanda ang babae kay Caleb, sinabi niya kay Caleb ang tungkol sa kanyang problema. Sinabi niya kina Noah at Jessica na siya ay isang mahirap na nag-iisang ina. Nagkaroon siya ng anak sa edad na 18 lamang at hindi niya maalagaan ang kanyang anak dahil wala itong pera. Nangako naman si Caleb na tutulungan siya nito. At sa sobrang kahihiyan ay hindi niya kayang bumili ng mga diaper na ayaw niyang sabihin kahit kanino. Nangako si Caleb na hindi sasabihin ito kahit kanino. At nangako rin siya na dadalhan siya lagi nito ng sapat na diaper para sa sanggol. Ginastos niya ang natitirang pera niya sa pagkain para sa sanggol. Gulat na gulat ngayon ang mag-asawa. Halos wala itong masabi. Dahil ang totoo, nahihiya si Caleb na sabihin ito sa mga magulang niya na may tinutulungan siyang babaeng may sanggol. Kaya lagi itong kumikilos ng kakaiba. At sa wakas, ay nalinawan din ang mag-asawa. Akala nila ay sangkot ang kanilang anak sa mga iligal. Inimbitahan nila ang babae na tumira sa kanilang bahay. Nagpasalamat din sila kay Caleb sa pagiging mabuting tao at matulungin nito. Nagsimulang muli si Caleb na kumilos ng normal at nakakuha muli ng magagandang marka sa paaralan nang maglaon
ay nakahanap din ang babae na magandang trabaho at siya na din ang gumagastos sa pangangailangan ng kanyang anak. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay paki-like at paki-subscribe na din para lagi kang updated sa mga videong ini-upload ko.